Gusto lang daw niya ako makita. Last year, ito lang yun. Isa, dalawa, tatlo. So guys, nag-harvest din ako ng mga kangkong. Kini. O, pinadalhan ko siya ng kalabasa. Unang beses kong mag-harvest ng kalabasa dito sa garden. Nagdala siya ng mga noodles. So, pansit canton. Ay, gusto pa naman ito ng asawa. So, hi everyone! Welcome to another vlog. Ngayon, meron akong Pinay na bisita. Tingnan nyo naman oh, malayo pa sila. Almost 2 hours yung biyahe nila. Dahil lang, gusto lang niya na kumain ng fresh na prutas at gulay. And mag-harvest dito. Dapat ikaw yung mag-harvest if you like. Alam mo, na-realize ko, yung upo pala, maganda pala siyang i-harvest kapag young. Oh? Oo. Pero nakapag-harvest na ako. Pero mas mabilis kasi siyang panitan. Ano pangalan? Uy, ginuo ko ang Tagalog. Mas mabilis siyang, balatan. Oo, at saka ganito, hindi ko na to. Yeah, it's okay. Siri, come here. Itong ganito, hindi ko na nga pinapalaki. Uy, si Yunga! Yeah, then Vilas de Yunga. Oh, you see? De Yunga mak-out trampoline. Magdala ng marami. Nag-harvest na ako dito last time ng 3. Tapos nilagay ko kaagad sa freezer. Hindi pa ako nakapagluto nito. Naisip ko kasi sobrang dami. Alis good. Ang problema lang baka mangati siya. May kalaro. Meron din akong try natin yung harvest yung mga kangkong kung pwede pa bang. Naka-harvest kasi ako nung nakaraan before ka na-message. Naman talaga ako planong ganyan. Plano ko lang magbisita lang talaga. Makita ka lang. Ang ano naman, super heartwarming naman yung ganyan. Oh, gusto lang daw niya ako makita. Bumiyahe pa sila ng almost 2 hours. Ay, gusto mo ng chili, long chili, pang sinigang? Sige. Napakadami kasi nito. Kuha tayo ng long chili. Tanim naman ako niyan. Yeah? Hindi pa lumalaki. Aso, pero nakapagtanim ka din sa mga di ba, pat? mga paso-paso? Yeah. Nung nasa apartment kami, nagtatanim din kami sa paso. Hindi maalagaan kasi may bulik-bulit. Na ito nga, from the beginning lang is, kailangan talaga siyang trabahuin. Pero kapag nagsisimula na siyang mamunga at mag-survive, dilig-dilig ka na lang. May harvest na din ako nito. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sobrang dami. Ay, ang dami natin tanim din. Oo. Hala. Ang dami naman. Yan. Oh, alubati. Meron din Pinay, sabi sa akin, kuha din ako ng ganyan, alubati. Sabi ko, mami, na lang, next time magbalik namin. Mayroon kasing iba na hindi kumakain ng alubati. Ito nilalagay ito sa munggo or sa Yeah! sinigang. Ilang beses akong nagluto ng munggo, napakasarap. Masarap yan. Yung isang Pinay, binigyan din niya ako. Luto na siya, munggo. Masarap. Sa alokbati, ganyan. Anuhan mo ng karne. Kakakuha niya lang. Kaka-harvest lang. Naku, matagal. Tamang-tama. Matagal na akong hindi nag-harvest ng alugbati. Kangkong ka din dito. Yeah, of course. Kompleto yan. Pilipinas lang tayo. Yeah, kaya nga natutuwa talaga ako kapag summer dahil marami akong natatanim. And last year, kung nakikita mo yung aking last year, ito lang yun, 1, 2, 3. Sa video ko lang ito nakikita. Ito lang, 3. Itong 3. Ngayon, sobrang dami na. Sa vlog mo lang ito nakikita ko. Promise. So, padalhan natin siya ng alugbati. Ay, ilang beses na akong si asawa hindi kumakain ng munggo, pero yung si anak, paborito niya yan. Asawa ko din, hindi din siya kumakain ng munggo. Ako, napakasarap yung munggo dahil ako talaga kumakain. Yan na yung pinakamasarap na ulam namin sa bukid, sa probinsya. Kaya si asawa di ayaw niya. Na hindi ko na lang pinipilit dahil wala naman sa kanila pero ng ganito. And hindi talaga sila mahilig sa super. Yan yung napapansin ko. Na yung asawa ko. Sa bread. Nung ilang taon namin pagsasama, like every time na magluluto ako ng rice, kumakain siya. But this past few months, nagreklamo na talaga yan siya na hindi siya kakain ng rice.
Hindi na talaga. Uy, okay lang ganito, no? Ito ba? Ito yung kinukuha ko. Yung aking ampalaya, maliliit pa. Baka pagbalik mo galing Pilipinas. Na ano na yan siya, magulang na. Diba yung ampalaya kapag magulang na is, nagbibiyak. So guys, nag-harvest din ako ng mga kangkong. Last time nakapag-harvest na ako nito, so padalhan ko siya ng kangkong. Masarap ito sa pwede na, masarap din ito i-adobo, diba? Masarap din ito i-adobo. Ilang beses na akong nag-post sa Facebook, kung gusto nyo ng gulay, punta kayo dito sa bahay, wala namang pumupunta. Kaya message ko. Pwede po. Maghanap tayo dito ng kalabasa. Ang dami ko ding kalabasa kasi. Ay, hindi ang dami, pero syempre, Ano to kalabasa? Pinoy kalabasa. So, I think okay na is okay na ba ito siya? Ha? Medyo ano naman kung hindi pa okay, Pwede na. pwede na ito no. Sa amin nga sa Pilipinas kahit super young pa nga gataan. Ay, napakasarap. So, marami. Masarap yan kaysa doon sa magulang. Kasi masarap siya. Marami pa tayong kalabasa dito. Wag na, dahil meron kang bata, matumba ka dyan. Marami akong kalabasa. So, bigyan natin siya ng isang kalabasa. So, kuha din tayo dito ng mga alugbati. Dagdagan natin yung, napakadami kasi. Hindi ko na alam kung ano yung Ay, Diyos ko Lord. Oo, at saka ano yung gagawin ko dito. Pero soon, magluto din ako ng buong gupag. Gusto ko nga sana na hindi ako magluluto ng Pilipino na pagkain bago ako uuwi ng Pinas. Paano? Napakadami kong gulay. And Pwede naman. hindi ko naman alam kung paano ko siya i-preserve. Ito, nakatry na kasi ako na maglagay sa freezer like mga dahon ng ampalaya last year. Hindi ko siya binlanch. Nag-ano siya, nadugmok. So hindi buo na. Para na siyang sand. Like ito, kailangan mo siyang i-blanch. So, kapag i-blanch, ito na pa naman is super slimy. Hindi ko na alam. Pero, ayan. Gusto ko nga sanang magtanim ng petchay dahil yung petchay kasi mas maganda siya kapag malamig. Yung weather na. Autumn last year, maganda yung aking petchay. Kaso, hindi ako makapagtanim dahil pag balik namin, October na, so sobrang na yan, sobrang cold na yan siya. Dami mo rin pala kapitbahay dito, no? Hindi marami. Yan, may mga tapos field na yan sa likod. Sayang talaga yung aking mga talong. Kakaumpisa pa lang, pero sana mamunga siya. Pero yun nga, baka mamunga tapos aalis na kami. Ayun, alugbati. Magdala ka talaga ng maraming gulay. Pakain natin sa kanya. Ayan, napakasarap niyan. Thank you. Try mo kainin. Ikaw meron. Yan. Ha? As in. Naisip ko kaya, yung asawa ko nagagalit. Hindi nagagalit, pero nagrereklamo yan. Nagkwento ko sa'yo. Nung naglilihi ako sa kanya. Ay, baby. Parang mga 2 months pa lang. Nag-creep ako sa kanya. Sarap. Di ba pumunta pa kami ng Stuttgart? Oo. So doon kasi store ka bumibili ng Kasi yung pinakamalapit. Asian store? Tapos, pumunta kami. Ang layo. Kasi yun lang yung alam ko store dati. Tapos meron pa palang 58 minutes. Wala talaga. Kasi bad mood talaga ako lagi. Nung buntis ako dito. Tapos sabi ko, gusto ko ng tuyo. Gusto ko ng dry fish. Ganun. Tapos, Buti talaga mabait yung asawa mo. wala siyang choice. Nagluto. Nagluto siya. Paano niya yung ginawa? Doon sa bahay. Sabi niya, ang baho naman. Kaloka ito. Tapos sabi ko, yun yung gusto kong kainin eh. Sabi ko, asawa ko Meron pang mga pulang kamatis. Ito maganda, masarap din ito. Nalingaw si anak. Kasi asawa, wala man din masyadong kaibigan sa town namin. Oo. Kasi bago lang din. So, hindi din siya dyan lumaki. Kasi lumaki siya dun sa Berlin. Ay, sa, doon talaga siya. Doon yung trabaho niya. Kasi lumipat siya dito. Kasi medyo
sabi niya, medyo mababa daw yung pasahod doon. Oo, yan din. Naghanap Yan din. siya. Yan din yung reason kaya kami lumipat. Tapos, Nakahanap ng ibang trabaho si asawa Tapos, dito. naghanap siya dito. Nakapagtrabaho siya. Doon lang Ayan. sa town namin. Oo. Kung saan Padalhan natin sila ng kamatis. Ang alam ko ngayon this year, yan yung pinakamasarap na kamatis na naitanim ko, yung yellow. Yung biyanan ko lalaki kasi syempre nagtatanim din siya. Hindi din ako marunong magtanim. Para na talaga akong kambing nito. Yeah, sinasabihan nila ako ba para daw akong kambing. Yung mga Pilipina, since na Dito kasi- nag-abroad, Dito kasi si Germany. nagiging kambing na. Hindi. Kasi dito sa Germany, healthy naman nila yung pagkain nila dito. Masarap. Sobrang healthy yung mga pagkain nila. Yung gano'n. Mga bread. Mga tomato. Ang laki ng kamatis. Tomato. Katatas. Masarap ito sa mozzarella. Ano ba yun siya? Kambing? Hindi. No? Kumakain din si Emma niya. Ano ba? Para Sabi, na talaga kambing. itong... Emma na. Kinakain naman talaga yung kamatis kahit hilaw. Yan, sa Pilipinas, hindi natin alam. Hindi ko alam yan. Kinakain din sa Pinas. Kumakain din Sa pagkakaalam ko, yung kamatis, sinasahog lang sa gulay. Hindi Di ba, nilalagay natin yun sa toyo. O sausawan. Hala, napakasarap nito. Ako kasi kumakain. Yung mga green ba, masarap yan. May ginamos. Anong pangalan ng ginamos? Ginamos. Oo. No? Yung green, meron akong ginamos doon. Yan siya, na pumunta lang siya dito sa garden, mag-snack-snack. Mag-snack-snack ng kamatis. Ang laki nito. Nung Sabado lang ako nag-harvest nito. Oo, nakita ko yun. Yung mo, post. Oo, yung na-harvest namin na napakadami. Yun yung pinaka-dami kong na-harvest na kamatis. Tapos ngayon sobrang dami na naman. Pwede naman. Pero okay lang naman. Masyado. Baby si tita, ang daming gulay ni tita. Pero hindi naman masyadong Si tita. maggulay. Yung anak ko hindi naman masyadong kumakain ng gulay. Sa bahay, ako makain lang ako. Kasi yung anak ko, kumakain naman siya dati nung sa Pilipinas pa. Hala, sis, tingnan mo. Tingnan mo. Ngayon pa lang ako nakakita. Hala, nakakatuwa. Pero maliit pa din. Oh, maliit pa. Lalaki pa yan. Ngayon ko pa lang. Ngayon ko pa lang nakita. Meron pala siyang laman. Tabunan natin yan. Hala! Ang ganda. May ano pala. Meron na. Hindi ko alam. Meron ng laman. Ito. Yung asawa ko. Kasi di ba may pinuntahan kami dito. Di ba may malapit dito? Yung yung parang titikman mo siya. Yung gano'n. Masasarapan mo. Padalhan natin siya ng fresh na zucchini. Nag-harvest ako dito kapag kumakain lang ako. So guys, ito yung papadala natin sa kanya. Ang dami nating gulay. Meron tayong zucchini. O pinadalhan ko siya ng kalabasa. Unang beses kong mag-harvest ng kalabasa dito sa garden. And I think okay na naman ito siya. Siguro pagbalik ko malaki na talaga yan. Ano na talaga yan sila hinog. And first time kong mag-harvest nitong aking kamote tops. Ipapadala ko din sa kanya. Huh? You want to eat kamote tops? Meron din akong kangkong. Meron din akong alugbati. Papadala natin sa kanila. Talagang bumiyahe pa yan sila ng mahigit 1 hour para lang makapunta dito. Ayan, meron akong pipino. Nag-harvest din ako ng pipino. Meron tayong mga kamatis and long chili. And of course, itong upo. Meron akong 3 upo dito. Para din makuhanan natin ito ng mga dahon. Ikaw na naman yung gumawa ng munggo. Tapos bigay mo sa yung kapitbahay. Hello! Ako naman yung may munggo. Oh, sa'yo na to. Hindi, masarap talaga ito sa munggo. Kasi yung dating amo ko ito yung
Hindi pa ako nakatry. Sabi nila, ang dami mo. Masarap siya. Ang dami mo ang pag ngayon, hindi nag ano yung Try mga mo. followers. Wag mo lang damihan kung kunti lang yung munggo mo. Dahil hindi pa ako nakapag-harvest ng ampalaya. So hindi pa nila nakita na meron akong ampalaya. Na, Pag lumaki yan, gusto yan palagi sa Spielplatz. Mabuti yung anak kong lalaki, hindi palaging sasabi, mama, Spielplatz. Hindi man. Minsan. Yung anak ko, palagi yung nag-aaya. Kaso yung Spielplatz namin dito, wala masyadong mga bata. Ayan, nakakuha tayo ng dahon ng ampalaya. Tamang-tama ito sa munggo. Ang ganda tingnan ng basket, oh. May basket ka, mga dala. Ay, meron ako nakitang basket. Na, yung kalamansi ko is, ano niya yan siya, wala nang bunga. Meron akong tanglad. You like tanglad? Sige lang. Sige lang, ano? Yes or no? Dahil, kapag nagluluto ako ng munggo, nilalagyan ko ng tanglad. Lagyan mo to ng be. Kailangan ko pa yung iripat. Yung Ouch, parang may ouch. vitamins, diba may vitamins sila? Oo. Nilalagyan ni asawa no. Ngayon may flowers na naman siya. Aso! Really? Nilalagyan. Hindi ko pa yun nilagyan. Tapos diligan mo lang siya. Kasi yun lang yung meron ako doon sa bahay. Kalamansi. Kaya alagang-alaga ko. Kasi Talaga kapag meron kang garden, ako. Nakakaano talaga yung may garden. Sobra. Wala niyo nang masabi doon. Kaso malayo. Malayo. Pag umuwi kami doon, pag babalik na kami dito, naiiyak na siya. Kasi, Ayan, padalhan natin siya ng tanglad dahil, alam mo, kapag pumupunta ako sa Asia store, hindi ako bumibili ng tanglad dahil mostly yung mga tanglad nila is frozen. Yeah. Tapos, ang tanglad nila dito is ito lang. Walang dahon. Walang dahon. Para sa akin, yung dahon yung pinaka mabango. May nakita ko niyan. Hindi naman ako nabili. Oo, kaya nga. Meron naman minsan sa kanilang chiller. So sa amin kasi ding Asia store is hindi naman karamihan din. Meron naman sa chiller. Kaya nga, ito lang. Yan lang yung parang tangkay lang. Inaamoy-amoy ko pa nga. Iba talaga yung meron talagang ito. Kapag winter, mamamatay ito siya. I don't know. Ilagay ko lang ba ito sa labas? Or sabi naman ng iba, kapag ilagay sa labas, is babalik lang kapag spring na. Pero nung una, ang daming bunga ng kalamansi mo, no? Oo. Bibili ko. Parehas tayo, yung binili ko. Nung binili, talagang pinili ko yung maraming bunga. Tapos Of ang course. ending, ngayon wala na. Meron akong dito. Kung alam mo kumakain ang asawa mo nito. Physalis. Ano yung physalis? Sabi nga nila marami daw ito sa Pilipinas. Ito, Oo. Hindi ko alam kung makain siya. Yung asawa ko is, i-try mo kainin. Yung anak mo baka hindi kumakain dahil hindi alam. Kita ko na to sa grocery. Kita ko na to sa grocery, Ben. Sarap na maasim. Hindi ako kumakain to. Lasa siya ng kamatis na may. Oo. Yung asawa ko, mahilig kumain ito. Ako hindi. Sabi naman nila sa Facebook, marami daw ito sa atin sa Pilipinas. And mahal din ito sa grocery. Doon ko lang nalaman na meron sa Pilipinas. Hindi ko din alam din. Maasim. Laki ako bundok pero hindi ko alam. Wala naman din ito sa amin. Wala din sa amin yan. Uy, Wala nga nalaman eh. May swimming pool pala dito. Oo, yung kapitbahay namin meron silang. So, i-transfer natin dito sa kanyang basket. May basket na. Prepared talaga siya. So, meron tayong 3 upo. So, nakapag-harvest tayo ng 3 upo. Tapos, meron tayong isang zucchini. Ito, yang pa din ito na zucchini. Masarap ito dahil yang. And, meron tayong Pilipino na kalabasa. Hindi pa ako nakapatry itong ating kalabasa, pero masarap ito gataan ba? Gata ka ng May gulay. alam. With ganito, ay, so hindi natin yan lagay sa ilalim dahil madugmok yan siya. Meron pa tayong long chili. Napadala din ako ng long chili dahil napakadami sa garden. Ito, meron tayong kamuti tops.
Wala, ang sarap nito sa ano, ginamos. And meron tayong kangkong, magsinigang ka. Pakasarap nito. Nakapag-harvest na ako last time. And nilagay ko naman sa freezer. Dahil mahirap sa amin talaga walang kangkong. Hindi pa ako nakakita ng kangkong sa aming Asian store. Marami din tayong anong pangalan nito? Alubati. Tsaka may mga kamatis. Sarap ito sa salad. Ooh. May tanlad. May tanglad pa. And dahon ng ampalaya. Hello. Ang dami mo ng gulay. Dami na ng gulay. And meron din tayong studies. Ayan. So, puno ang basket. Thank you. Tama talaga yung basket nila. Guys, umuwi na pala yung bumisita dito sa akin and tuwang-tuwa naman si anak dahil nga meron siyang dalawang anak and tuwang-tuwa si Ethan dahil lalaki din yung anak niya. And then, meron pala siyang dinala. Hindi ko na namalayan dahil sobrang dami naming pinag-usapan and syempre nag-harvest kami doon sa garden. Ayan, nagdala siya na ito na kinainan na ni anak. Ito is a wafer chocolate wafer. And nagdala siya ng mga noodles. So, pansit canton. Ay, gusto pa naman ito ng asawa. Kukman siya, the noodles. No, I can't eat it anymore. Huh? I cannot eat it anymore. So, ayan, meron siyang dalawang pansit canton na binigay, dinala. And, ayan, dalawang laki ni. And, nadulat ako, merong napakalaki na muncher. Sarap nito. Ayan. Yan yung dinala ko. So, umuwi na sila. Mga alas 8 sila umuwi. And sobrang dami naming napag-usapan. And tuwang-tuwa siya. And tuwang-tuwa din yung mga bata. So, ayun. Napakadami kong gulay na ipinadala sa kanya. Nagpo-post nga ako sa aking Facebook page na kung sino yung gustong ng mga gulay is pumunta lang dito sa amin para makakuha ng gulay, makakuha ng libreng gulay. So, yun siya. Kahit napakalayo ng kanila, I think almost 2 hours, bumiyahe talaga siya pumunta dito para magkaroon ng very fresh na gulay. And worth it naman dahil napakadami kong dinala sa kanya, pinadala sa kanya na gulay. Yung lang pinakita ko sa inyo. Hinarvest ko na ng marami na yung nakaharvest talaga na mga gulay sa garden dahil nga in the next weeks is uuwi na tayo ng Pinas. So, sayang naman kung hindi ma-harvest at syempre hindi naman natin yung ma-preserve lahat at hindi ko naman kaya yung kainin lahat. So, napakadami kong pinadala sa kanya. Tuwang-tuwa naman din siya.